Hi! So, ang gagawin natin ngayon for today's vlog is babiyahe tayo papuntang Baguio. Kasi mag-fourth year na nga tayo. Ang magiging title ng vlog na to is Biyaheng Fourth Year. Taray. So, let's start muna sa pag-pack ng gamit. Okay. At dahil nga sabi ni auntie na nag-ihahatid na ako sa Baguio, nag-empake na ako ng aking mga gamit. Hindi nga planado ang aking pagpunta sa Baguio dahil ang alam ko ay maghihintay pa ako ng mga van or bus na sasakyan ko or magpapareserve. Pero dahil sabi nila na ihahatid ako, syempre, alangan namang maghahanap pa ako ng ibang sasakyan kung meron naman nang nakahanda dyan sa harap ng garage. At dahil na-impluensyahan ako ng aking kaibigan na parang anak ni Henry C. kung umasta, yung mga pang-formal na lang muna ang kinuha ko dahil sabi naman niya, mag-uukay daw kami ng mga pambahay. At dahil sabi ni auntie na maaga daw kaming biyahe, maaga din akong bumangon para naman maghanda ako at para din maligo. Ang kaso nga lang yung maagang yon ay scam lang pala. Dahil ang alam ko ay alas 5 kaming biyahe, pero ang totoo, alas 7 ng umaga. Pero hayaan nyo muna ang umaura-aura ako dyan kasi naman deserve ko yan. Kasi maaga akong gumising at maaga din akong naligo kahit ang lamig-lamig ng tubig. At dahil hindi kami nag-breakfast nung umalis kami, nag-stop over muna kami dyan sa Ambuklao para kumain. Bumiyahe na ulit kami ng mga ngalagpas na 1 hour bago makarating sa BGH compound kung saan nandun ang aking boarding house na hinanap ng aking kapatid o aking kuya. At tinulungan nga nila ako sa pag-akyat ng aking gamit dahil nandun pala sa 3rd floor ang aking room. Iniwan nga muna namin ang aking maleta sa aking kwarto at pumunta muna kami sa sentro para mag-market ng aking mga gagamitin. Dahil medyo malayo-layo ang BGA sa sentro, nag-taxi muna kami dahil naman alangan namang lalakarin namin ang malayo, di ba? Hindi rin lang nagpatalo ang traffic dahil ang biyaheng pang 2 minutes or 3 minutes lang sana ay naging 10 minutes. At dahil din nagutom silang naghihintay sa aking pagdating dito ay syempre, kumain muna kami. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na kung umasta ay parang anak ni Henry C. Oh, nagpapakyut na naman yan pero wag kayong magpaninlang kasi yan ang unang-una sa listahan ng mga gastadora. At umorder na nga kami at masyado namang maraming dami-dami yung mga laman ng plato. Kaya naman hindi ko naubos yung aking mga pagkain at sayang din lang yun. Pero syempre, tinake out namin yung chicken. At i-flex ko nga tong dalawa kong kuya na tumulong naman sa pagkarga ng aking mga gamit. At syempre, sila rin ang nagbayad ng aking boarding at ng aking mga minarket. At hinatid nga rin nila ako sa aking boarding dahil malamang sa malamang kung hindi sila sumama, sinong magbubuhat ang aking mga karga. Pagkaalis nga nila ay inayos ko na agad ang aking mga pinamilin dahil naman, alangan namang pakalat-kalat lang dyan sa tabi-tabi. Buti rin naman at napakabait ng aking landlady dahil tinulungan ako mula nung pagdating ko dito hanggang ngayong gabi. At ito nga rin muna ang gagawin ko ngayon dahil pagod na ako sa biyahe. Kaya naman kailangan ko munang magpahinga bago na rin ayusin ang ibang mga gamit. Yan na lang muna at salamat sa panonood and God bless us all.